Hello po sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Isa po kayo sa paulit-ulit kong pinapainggan buhat ng matuklasan ko ito. Kaya naisip ko rin na magpadala sa inyo ng kwento. Bali meron po akong third eye o sixth sense na tinatawag. Nakakaramdam at nakakakita ako ng mga nilalang o elemento na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Kaya halos buong buhay ko, masasabi kong nabubuhay ako sa takot, puwera biro. Kung hindi lang sana totoo yung mga multo na yan at engkanto, naging magaan sana yung buhay ko. Kaso ay totoo sila at isa sa magpapatunay na nag-i-exist sila sa mundo natin. Kahit noon pa lang ay may third eye na ako, ay hindi pa rin talaga ako masyadong sanay. Kumbaga, may pagkakataong natatakot pa rin ako. Nung bata pa ako ay ilang beses na akong napaglaruan ng engkanto. Kung hindi lang marunong yung gumamot sa akin ay matagal na nila akong nakuha. Nakipag-agawan daw noon yung albularyo sa engkanto at pati na kay kamatayan. Konti na lang daw noon at makukuha na yung kaluluwa ko. Kaya ganoon na lang din yung interest ko sa mga kwentong kababalaghan at katatakutan dahil gusto ko rin makahanap ng kasagutan. Ako nga pala si Jenny, taga Ilocos Sur. Itong kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa isang pangyayari nung nagkaroon ng outing yung family namin. Buwan yun ng Mayo taong 2014. Ka-graduate ko lang yon ng high school. Nangyari ito sa isang private resort na medyo matagal na ring naabandona pero muli siyang binuksan. Pinagsama na noon yung reunion sa side ni na Papa, birthday niya at graduation celebration ko. First time lang namin pumunta sa resort na to na nasa La Union. Kaya manghang-mangha kami sa ganda ng rest house at pool. Bago lang kasi talaga itong nirenovate. Nagsipagdatingan pa yung iba naming mga kamag-anak. At sa totoo lang, iilan lang doon yung kilala ko. Mga bagong henerasyon na kasi kami at hindi na gaano nagbabakasyon yung mga kaanak namin sa lugar namin. Halos yung mga magulang na lang namin noon ang magkakakilala. Kaming mga magkakaedad, maliban sa mga pinsan ko na kalugar namin, ay hindi ko na nakilala. Naisipan noon ni na Papa na mag-reunion dahil tumatanda na raw sila at hindi ko pa raw nakikilala yung ibang mga kamag-anak. Nag-iisa lang nila akong anak, kaya mas maigi raw na kung saan ako mapadpad ay may makilala akong kamag-anak. At para din daw maiwasan na makarelasyon namin ang kamag-anak. Isang napakagandang rest house yung tinuluyan namin. Talagang pinaganda yon ng may-ari para maraming mag-book at kapag nagbabakasyon daw ay doon na tumutuloy. Isang businessman daw na taga Maynila ang may-ari at Chinese ang asawa noon na siyang bumili ng resort ayon sa kwento ng caretaker. Dahil sa bago na ang lugar ay hindi ko gaanong napansin ang bumabalot na enerhiya doon. Pero nung andoon ako sa isang silid namin ni na Papa ay medyo nakaramdam ako ng bigat. Lalo na nang mapansin ko na may iilan palang lumang gamit na naroon. Siguro ay may sentimental value yon sa may-ari. Katulad ng mga lumang portrait at kama na pinatungan lang ng maapal na kutsyon. Saglit akong nahiga para maapagpahinga. Pero hindi ko na malaya na naatulog na ako. Naramdaman ko na may tumabi sa akin pero hindi ako nagmulat. Inisip ko na si Mama yon. Narinig ko pa yung mahinang paghinga niya. Naramdaman ko rin yung mainit na hiningang tumama sa may bandang pisngi ko. Tumagilid ako patalikod sa kanya. Antok na antok pa kasi ako at ramdam ko na kinukulit na naman ako ni Mama. Nilalapit niya kasi yung hininga sa pisngi ko. Ganun ang ginagawa niya pag ginigising ako. Tapos bigla niya akong hahalikan. Kahit na dalaga na ako, baby pa rin yung turing niya sa akin. Pero bigla akong napadilat nang marinig ko ang boses niya na tinatawag ako at galing yun mula sa labas ng silid. Bigla akong napabangon nang sumilip siya sa silid at sinabing kakain na kami. Napalingon ako bigla sa likuran ko at talagang nangilabot ako ng husto dahil walang nakahiga doon. Imposibleng nananaginip lang ako dahil gising pa naman yung diwa ko at ramdam kong lumundo ang kama. Ramdam ko pa yung huminga. Kaya dali-dali na akong sumama kay Mama noon palabas ng silid. Habang kumakain kami
ay nararamdaman ko na nagiinit yung batok ko. Panay himas ko sa liig at batok, ang init sa pakiramdam. Bigla rin akong nahirapang huminga. Para akong inaatake ng hika kahit wala ako nun. Marahan akong napalingon dahil sa likod ko nanggagaling yung mabigat na enerhiyang parang humihigop sa akin. Nung una, inakala ko na isa sa mga pinsan ko ang nakita kong naroon. Pero nang tingnan ko ng maigi, ay parang unti-unting nagiging blanko ang mukha nun. Unti-unti rin yung naglalaho sa paningin ko. Nagtaka pa sila kung ano yung tinitingnan ko sa likod. Matagal kasi akong nakalingon nun. Saglit akong natulala. Di ko alam kung dahil kinilabutan ako o nabigla sa nakita. Pero hindi ko na lang pinahalata na may nakita nga akong multo. Hindi ko inaasahan na may makakasalamuha kami na hindi namin kauri o kamag-anak. Hindi ko talaga nahalata nung una. Siya yung uri ng multo na bigla na lang nakikihalubilo. Palagi siyang nasa umpukan. Akala ko nga nung una ay pinsan siya ni Papa. Medyo may katandaan na rin kasi at palaging itim ang suot niyang bestida. Bigla na lang siya nung nakikisali sa umpukan ng mga kamag-anak namin. Pero napansin ko na walang nakikipag-usap sa kanya at nakatayo lang siya palagi na parang estatwa. At sa tuwing papalapit ako sa kanya ay nakakaramdam ako ng kaba at kakaibang lamig. Mapapansin ko na lang na malayo na naman siya sa akin. Nakita ko pa na medyo masama ang tingin niya. Kaya nang makita ko si Papa ay tinanong ko kung sino yon. Tinanong ako ni Papa kung sino yung tinutukoy ko. Nagbanggit siya ng mga pangalan, pero kilala ko ng lahat yon. Tinuro ko sa kanya yung babae, pero iba ang binanggit niyang pangalan, yung nakatabi nun. Kaya sinabi ko na yung nakaitim na damit. Kung sino-sino raw ang nakikita ko, wala naman daw nakaitim na damit sa tinuturo ko. Sabay bulong niya na may nakikita naman daw siguro ako. Bigla nanindig yung balahibo ko. Huwag ko na lang raw tingnan para hindi na magpakita pa. Kaya naman iniwas ko yung tingin dito. Pagtingin ko ulit kung saan ang pwesto nito ay wala na yon. Pero muntikan na akong mapasigaw nang may bumulong sa tenga ko. Pagdingon ko ay wala naman akong katabi. Kaya nagdidikit na lang ako noon kay Mama dahil sa takot na muling pakitaan at lapitan ng multo na yon. 11:00 ay nakahiga na kami at handa nang matulog. Magkatabi kami sa kama ni Mama at nasa lapag naman si Papa. Nakaramdam na ako ng antok kaya agad na ako nakatulog. Pinatay na rin ni Papa yung ilaw at naiwan na lang na nakailaw yung lampshade. Nakayakap sa akin si Mama habang naatalukbong ako ng kumot. Pero naramdaman ko na may humihila sa kumot ko. Sobrang ginaw pa naman. Akala ko nga ay si Mama yon. Pero napatingin ako sa paanan ko at muntikan na akong mapamura. Isang batang walang muka. Nasabi kong bata dahil maliit lang yon at nakahubad. Nang bumangon ako ay bigla yun nagtatakbo. Di ko na nakita kung saan siya pumunta dahil para siyang tumagos sa dingding. Pero hindi yon ang nakakatakot, kundi yung nakita kong naatayo sa sulok ng silid namin. Akala ko nung una ay damit lang na nakasabit. Pero nang tingnan ko mabuti ay korteng tao talaga yon. May ulo, may balikat, may kamay, pero walang paa. Akala ko ay bestida na may hood. Pero bigla na lang itong gumalaw at naglakad. Hindi ako naagalaw nun. Nakikita ko na papalapit ito sa akin. Lalong lumakas ang tibok ng puso ko nun. Grabe yung kaba at takot na naramdaman ko. Nang sobrang lapit na niya ay napapikit na lang ako. Naramdaman ko noon na may humawak ng braso ko, kaya bigla ko yung winaksi. Pero nagulat na lang ako nang biglang umaray si Mama. Siya pala yung humawak sa akin. Bakit daw nakaupo ako at hindi pa natutulog? Bigla akong sumiksik sa kanya. Ang sabi ko sa mahinang boses ay may nakita akong multo. Pumikit lang daw ako at huwag nang pansinin yon. Aalis din daw ito. Niyakap ako ng husto ni Mama. Nararamdaman ko pa rin yung presensya ng multo na yon,
Pero hindi ko na pinagtuunan ito ng pansin at pinilit na lang makatulog. Kinabukasan ay nagsipag-uwian na yung ibang mga kamag-anak namin. Kami na lang ang naiwan. Kumain muna kami at nagdakad-dakad sa buong resort. May front beach doon at nakarating kami nun. May naglalako ng isda na bagong huli at tinalok si Papa. Tinanong si Papa ng nagtitinda kung sa resort daw ba kami nang galing o naglagi. Nagsabi si Papa ng oo. Para naangiwi pa raw si Manong. Buti raw at tumagal kami kahit isang araw. Yung iba raw kasi doon ay hindi. Sinabi naman ni Papa na marami kami. Meron daw isang pamilya na nagrenta doon dati. Halos kakatapos lang talagang i-renovate. Pero agad ding umalis dahil yung anak daw nila ay may tinuturo at sinasabi na kung ano-ano. May babae raw na nakaitim. May bata rin daw na nakikipaglaro. Kahit na wala naman silang nakikita. Tapos biglang linagnat yung bata. Nangisay pa raw noon kaya natakot sila na baka kung anong mangyari doon. Habang pinupunasan daw yung bata ay nakita nilang parang takot na takot ito. Panay sabi raw nito ng monster at nagtuturo sa kung saan. Hanggang sa nawala ng malay. Kaya umalis na lang sila. Pero nang makalayo na raw sila doon sa resort ay nagising naman yung bata at bumaba ang lagnat na parang walang nangyari. Marami pang kinuwento si Manong tungkol sa resort dahil matagal na raw inabando na yon at pinamumugaran nga ng mga elemento at ligaw na kaluluwa. Hindi ko alam kung totoo ba yung mga kinuwento ni Manong at kung paano niya nalaman lahat yon. Pero hindi na nagulat si Papa at lalong ako. Nasabi ko ng lahat sa kanya yung nakita ko. Ang sabi ni Papa, bago kami umuwi ay maligo kami sa dagat para sa cleansing. May asin din daw naman yon. Pero kahit na hindi niya yun sabihin, ay maliligo talaga ako sa dagat dahil miss ko na rin mag-beach. Hanggang sa makauwi kami ay may nagpapakita pa rin sa akin. Pero gaya ng lagi kong ginagawa ay ini-ignore ko na lang yung mga yon. Sa totoo lang sir, ay marami pa akong kwentong kababalaghan dahil nga sa may third eye ako. Pero siguro ikukwento ko na lang yung ibang mga naaalala ko sa susunod. Hello sa inyo Kuya Bob, pati na sa mga listeners nyo. Tawagin na lang akong Christine, 35 years old, taga Bulacan. Itong story na ibabahagi ko ay nangyari noong 2016. Bagong kasal lang noon yung ate ko na naapangasawa ng isang foreigner. Nakabili sila ng ancestral house sa Baguio. At kapag umuwi sila ay pinapapunta nila ako doon. Minsan ay may pinapaasikaso si ate tungkol sa business nila sa Baguio at pinapalakad niya yon sa akin. Meaning kapag nasa ibang bansa sila at may kailangan akong lakarin sa Baguio, ay ako ang tumatao sa bahay nila. Una kong punta doon sa antique house nila ay nung bagong kasal sila. Sumunod ay nung nagbakasyon sila galing Australia. Nung tawagan ako ni ate para asikasuhin yung mga dokumento at permit ng business nila, ay kinailangan kong tumira ng ilang araw sa antique house sila ng mag-isa. Doon ko naranasan yung nakakakilabot at nakapaninindig balahibong pangyayari. Marami na akong karanasang kababalaghan simula pa nung bata. Pero itong antique house na nabili ni na ate, kakaiba talaga. Parang sa movie ko lang dati napapanood at hindi inaasahang mararanasan ko. Nagsimula ang pagpaparamdam noong ikalawang gabi ko na roon. Sobrang pagod kasi ako sa biyahe noong unang araw kaya nakatulog ako ng mahimbing. Pagkatapos kong maghapunan ay saglit akong nanood ng TV. Hindi pa ako gaanong active noon sa social media kaya mas na-enjoy ko ang panonood. Habang nanonood ako ay parang narinig ko na may bumubukas ng doorknob ng pinto. Pinto yun ng kwarto ni na ate. Nakikita lang din yon sa may sala. Wala kasing second floor yung bahay. Bungalow siya. Pero malaki yon na pang malakihang pamilya talaga.
dahil may 3 malalaking kwarto. Hindi ko pinansin nung una yung tunog ng pagpihit ng doorknob dahil baka nagkamali lang ako ng rinig. Pero naulit yun. At tamang-tamang paglingon ko doon sa pinto ay nakita kong umiikot-ikot ang doorknob. Biglang lumakas yung kabog ng dibdib ko. Ang alam ko kasi ay mag-isa lang ako doon. Kaya takang-taka ako kung sino yung nasa loob na hindi makalabas ng kwarto. Marahan ko yung nilapitan. Huminto naman yung pag-ikot ng doorknob. Nang hawakan ko yon para pihitin ay nakalock yon. Nagtaka na lang ako. Inaantok siguro ako kaya kung ano-ano yung nakikita at naririnig ko. Ganun yung nasa isipan ko. Kaya pumasok na ako ng kwarto na ginagamit ko. Katabi lang yun ng kwarto ni na ate. Hindi agad ako nakatulog dahil maalinsangan ng pakiramdam ko. Ewan ko ba, kahit nasa Baguio na ako na dapat ay malamig. At siguro medyo takot din ako mag-isa lang. Kung ano-ano ang ginawa ko para lang antukin. Nagbasa ako ng dalang libro o di kaya ay maglaro ng game sa phone ko. Nakuha ko naman yung antok na hinahanap ko. Nakatulog ako noon na hindi ko napapatay yung lampshade. Yun ang pagkakatanda ko. Kasarapan na ng tulog ko nang maarinig ako ng parang pagkalmot sa dingding. Babagal at madiin yung pagkalmot na medyo nakaangilo na nga. Napadilat ako at kadiliman ang sumalubong sa akin. Bubuksan ko sana yung lampshade nang bigla ko yung bitawan. Naramdaman ko kasi na parang may humawak sa kamay ko na malamig na bagay. Binuksan ko yung phone ko at yung liwanag nun yung ginamit ko para makita yung switch ng lampshade. Pinailaw ko to. Hindi pa rin humihinto yung pagkalmot mula sa kwarto ni na ate. Inisip ko na baka may dagalang, kaya sinubukan kong matulog ulit. Pero may namataan ako sa may kortina ng bintana. Napakusot ako ng mga mata. Sa likod ng kortina, parang may hugis tao, kaya kinabahan ako. Napaupo ako sa may higaan. Nang biglang humangin ng malakas. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung hangin, gayong sarado naman yung mga bintana at pinto. Pero nahintakutan ako nang umangat ang kortina at nakita kong may naatayo talaga doon. Bigla akong napasiksik sa headboard ng kama ko. Hindi ko maialis yung mga mata ko. Nang bigla yung gumalaw at tumakbo, doon na ako napasigaw. Huminto yung pagkalmot. Pero narinig ko na may nabasag na salamin sa kwarto ni na ate. Bigla ring nawala yung nakita kong tumakbo, kaya mabilis kong binuksan yung ilaw ng kwarto. Wala na akong nakita. Naalala ko na mag-aalas 12 pa lang noon ng madaling araw. Tinawagan ko si ate. Hinanap ko sa kanya yung susi ng kwarto nila dahil may nabasag ka ako. Nang maituro niya sa akin kung saan naalagay yung duplicate ng susi sa kwarto, ay dali-dali ko yung kinuha. Binuksan ko yung pinto at pinailawan yung kwarto nila. Agad kong nakita yung nagkalat na salamin na frame ng portrait ni na ate sa kasal. Kinuhanan ko yun ng picture at pinadala sa kanya. Imposible raw na malagdag yun dahil matibay ang pagkakakabit nun. Lalabas na sana ako nang mapansin ko yung mga guhit sa dingding nila. Kinunan ko muna yon ng picture at tinanong kay ate kung anong nangyari sa dingding nila. Ang sabi niya ay wala naman yon nung umalis sila. Nasabi ko sa kanya na hindi kaya may naapasok sa bahay at ginawa yon. Pero nang titigan kong mabuti ay parang kinalumot yon gamit ng matatalim na kuko. Bali 5 guhit yon, kaya nasabi ko na mga kuko ang ginamit ng kung sino man ang may gawa nun. Saglit akong natigilan. Nagulat pa ako nang marinig ko yung pabagsak na sumara na pinto sa kabilang kwarto. Dali-dali ako lumabas ng kwarto ni na ate at nilock yun. Bumalik ako sa ginagamit kong kwarto at nakasara na yon. Nang pihitin ko ang doorknob ay nakalock na ito kahit na hindi ko naman yon nilock. Inis na inis ako dahil nasa loob ng bag ko ang susi nun na nasa loob din ng kwarto. Wala akong nagawa kundi pumirmi na muna sa sala. Doon ko na lang binanak na magpatuloy sa pagtulog. Pero hindi na ako pinatulog ng mga kalmot sa dingding
at pagpihit ng pinto. Minsan pa ay parang may namamataan akong bigla na lang tumatakbo. Pinakamalala nun ay nang magbanyo ako. Nasa may kusina yon. Malaki ang banyo na may malaking salamin. Hindi ko na sinara ang pinto dahil nga nakaramdam ako ng takot. Natatakot din akong masarahan sa loob. Pagbukas ko ng pinto ay bumungad sa akin yung malaking salamin. Agad akong umiwas ng tingin. Sa salamin kasi ako madalas na nakakakita. Pagkatapos kong umihi ay mabilis na akong naghugas at lalabas sa sana ako nun nang bigla na lang magsara ang pinto. Nang pihitin ko ang doorknob ay hindi ko yun mapihit na para bang may pumipigil sa kabila. Saglit lang akong napatalikod at napaharap sa salamin pero halos himatayin ako sa takot nang may iba pang refleksyon doon. Saglit lang yon. Parang pagkisap ko ay bigla yung nawala. Bumukas na rin ang pinto. Biglang nang hina yung tuhod ko sa kaba at parang lalabas na yung puso ko sa lakas ng kabog nun. Gusto ko nang umalis doon pero madaling araw na. Hindi ko na matatagalan pa ang pananatili doon dahil may nakikita na ako. Nakakaramdam na rin ako ng pagkahilo at pagkahilab ng sikmura. Sobrang bigat na ng pairamdam pero parang ang gaan ng ulo ko. Paglabas ko ng banyo ay napupundi-pundi yung ilaw sa may kusina. Alam ko na kapag gumagano ng ilaw, may kakaibang presensya o negatibong enerhiya sa loob ng bahay. Hindi na rin ako nagulat nang may makita ako nun. Pero natakot ako ng sobra dahil nagpakita yon ng harap-harapan. Karamihan sa mga nakikita ko ay saglit lang. Nawawala agad isang kurap lang. Pero yung nakita ko sa antique house na ate ay hindi agad naglaho. Kahit pumikit pa ako ng mariin. Mahina ako nagtanong ng sino ka? Hindi ito tumugon. Kaya muling tinanong ko kung anong kailangan niya at bakit siya nagpaparamdam. Tuluyang namatay yung ilaw at may narinig na lang akong bulong na sinasabing alis. Biglang nagbukas yung ilaw nun. Wala na yung nakita ko. Gusto ko na nga talagang umalis doon sa bahay dahil hindi ko na kaya. Pero pinoproblema ko kung paano ko makukuha yung bag ko sa loob ng kwarto. Nakalak na kasi yun. Sinubukan kong pihitin yung doorknob at bigla yung nagbukas. Nakahinga ako ng maluwag. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at kinuha ko na yung bag ko. Mabilis akong lumabas ng kwarto at nilak yun. Lumabas muna ako ng bahay at nag-isip kung anong gagawin ko. Hindi ko pa naman kapisado yung bagyo. Tinawagan ko si ate at kinuwento ko yung lahat ng naranasan ko. Ayaw pa nga niyang maniwala pero hindi na niya ako mapilit na manatili doon. Kaya pinagtaksi na lang niya ako at pinapunta sa isang hotel. Doon kami nag-video call at muli kong kinuwento sa kanya yung nangyari. Sinabi ko na may iba pang naninirahan doon at ayaw ng may ibang tao. Nakausap ko rin yung asawa ni ate na Australiano. Mas nabigla ako sa kwento nito. Ang sabi niya, I knew that there's something wrong in that house. Tapos yun ay may sinend siyang mga pictures galing sa mobile niya. May mga silhouette ng tao. Yung iba malabo na, pero may kuha siya na malinaw talaga. Pinagkukunan kasi niya ng picture yung buong bahay. At kahit sa video niya ay may nahagip na parang aninong tumatakbo. Medyo nainis pa nga si ate dahil hindi sa kanya sinabi o pinakita ni Kuya Matt. Pero sabi ni Kuya, lately lang naman daw niya na-scan yung mga pictures at nakalimutan din niyang sabihin. Noon lang daw na magkwento ako nang bigla niyang naalala. Naniwala na si ate nang makita yon. Kaya nagpa siya sina ate na sa susunod daw na bakasyon ay ibibenta na nila yung bahay. Sa Batangas sila nakahanap ng vacation house matapos maibenta yung antique house sa Baguio. At bago nila bilhin yun ay pinagtanong-tanong muna nila yung history ng bahay pati na yung dating may-ari nun. So far, wala pa naman akong nakikita o nararamdamang kakaiba doon. Marami din kasing kapitbahay at medyo maingay ang lugar dahil malapit ito sa mga resort.
Hanggang dito na lang po muna ang kwento. I hope na mabasa ninyo. Hello po sa inyo, sir. Tawagin na lang akong Clea, taga Isabela. Nais ko lang magbahagi ng karanasan namin nung minsan magkaroon kami ng night out ng mga kaibigan ko. Nangyari ito nang pauwi na kami sa lugar namin sa Isabela. Kasama ko nito yung tatlo kong kaibigan na sina Mitch, Gabby at Aiko. Sa bahay na kami tutuloy noon dahil gabing-gabi na. Nakwento sa amin minsan ni Aiko na nakakakita siya ng mga multo at kung ano-ano pang elemento. Noong mga bata pa raw kasi silang magkakapatid at naatira pa sila sa baryo, ay madalas raw siyang makakita ng mga duwende at engkanto. Natatawa na lang kami ni Mitch kapag nagkukwento siya, lalo na ako. Hindi kasi ako naniniwala dahil lumaki ako sa syudad at never ko pa namang naranasan ng maengkanto katulad ng sinasabi niya. Ganun din si Mitch. Pero si Gabby ay interesado at seryosong nakikinig sa kanya. Nang gabing pauwi na kami ay nag-uusap silang tatlo ni na Gabby. Tahimik lang ako nagmamaneho. Mahinang nagkwento si Aiko sa kanilang dalawa pero naririnig ko at hindi ko lang pinapahalatang nakikinig ako. Sinasabi niya noon na may nadadaanan daw kami na may nakikita siyang multo sa daan. Yung dinaanan daw namin na sinasabing haunted house, may nakita raw siyang babaeng nakatayo sa harapan ng bahay. Napansin ni Gabby na paniraw ang lingon ni Aiko noon. Pilit daw kasi nitong inaaninag yung nakita niyang babae, pero madilim kasi. At habang papalayo daw kami doon ay may nakita siya ulit na isang babae. Kaparehong kapareho ito ng nakita niya. Hindi na nga raw niya papansinin ito dahil baka nagkamali lang siya. Pero nang may madaanan kaming tulay, muli raw niya yung nakita sa gitna mismo ng tulay. Sa dilim daw na yon at delikadong lugar, sinong babae ang tatayo doon? Puwera na lang kung baliw. Pero kahit na daw baliw, imposibleng makarating yun kaagad doon kung maglalakad lang. Iisa lang yung nakikita niyang babae mula doon sa haunted na bahay hanggang sa may tulay na malayo ang distansya. Medyo mabilis din yung patakbo ko nun. Kaya kahit sabihing tumakbo yung babae, imposible pa ring mauna siya sa amin. Kaya multo daw talaga yung nakita niya. Mas ganoon daw gumagana ang third eye niya. Unexpected. Kapag inaasahan daw niyang makakita sa isang lugar na haunted, ay wala siyang nakikita. That time ay wala sa isip niya ang makakita siya ng multo sa daan. Ako, kahit hindi naniniwala, ay medyo kinikilabutan din dahil sa reaksyon niya at ni Mitch. Kahit nga si Gabby ay medyo napayakap pa nga sa sarili. Nakita ko sa salamin. Huwag naman daw sanang sumama sa amin. At para maiwasan daw yon, ay nag-lead ng prayer si Mitch. Naniniwala man o hindi, ng mga oras na yon ay naidasal na rin ako sa kanila. Malapit nang mag-alas 12 noon at posibleng may naglalabasan ng ganitong nilalang. Though wala pa naman akong nakikita, kaya hindi ako naniniwala noong mga panahon na yon. Mas mabuti pa rin na safe. Hindi lang sa mga ganong bagay, kundi pati na rin sa mga masasamang loob. Hindi mo masasabi kasi hanggat nasa kalsada ka ng 10 oras ng gabi. Ang disgrasya ay walang pinipili. Katulad na lang kapag namatayan ka bigla ng makina. Tulad na nangyari sa amin. Nagulat na lang ako nang biglang umugong at huminto yung sasakyan. Pabugso-bugso pa yung umaandar at namamatay. Walang kumilos sa amin. Lahat ay natigilan at walang gustong lumabas. Maya-maya ay nagsabi si Aiko na labasin ko na raw. Ako naman yung driver kaya ako din daw ang may alam ng sasakyan ko. Taga-atubili pa ako lumabas noon pero sinamahan na ako ni Gabby. Inilawan niya yung makina ng cellphone niya. Nag-overheat kasi yon. Mabilis kong binuksan yung hood para maasingaw ang init. Naghintay kami ng ilang minuto para maka-cool down. Patagal din bago nabuksan yung radiator. Habang naghihintay kami sa loob ng kotse na nakabukas ang mga bintana,
biglang napamura ng malutong si Aiko sabay takip ng muka. Nagtanong kami kung anong problema o kung ano yung nakita niya. Umiling-iling lang siya. Nakayuko lang siya habang naatakip pa rin yung dalawang kamay sa muka. Alam namin na kapag ganoon na siya ay may nakikita siyang hindi namin nakikita. Naramdaman ko na lang nagsitayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ko naramdaman yon. Nagpasama ulit ako kay Gabi para magdagdag ng coolant. Pagkalagay ay agad ko nang pinaandar yung kotse. Ilang beses kong pinaandar yon bago tumakbo dahil namamatay yung makina. Nang makaalis na kami sa lugar na yon ay nakahinga ng malalim si Aiko. Para nakahinga rin kami ng maluwag. Sa totoo lang, medyo nakakatakot yung hinintuan naming lugar. Bukod sa puro puno ang nasa paligid ay napakadilim din. Hindi nawala sa isip ko yung inasta ni Aiko. Tinanong namin siya kung bakit parang takot na takot siya nung huminto kami. Paano raw kasi sa may unahan, nakita niya na may nakatayong tao. Sa gitna daw yun ng daan, kaya alam daw niyang hindi yun pangkaraniwan. Napakataas raw noon na puro itim lang ang nakikita. Para lang daw itong anino na nakahugis tao. Alam niyo yung Slenderman, parang ganoon daw yung itsura. Kaya takot na takot raw siyang tumingin. Nang lumabas raw kami ni Gabi ay bigla itong nawala. Pero nakita niya ulit ito nang paalis na kami. Nakatayo lang daw at hindi gumagalaw. Nang maarating kami sa amin ay walang kibo si Aiko. At nang bababa na kami ng sasakyan ay bigla niya aming pinigilan. Maya-maya na raw kami buwaba. Siyempre nagtaka kami dahil anong oras na. Pero sumunod na lang kami sa kanya. Para asi siyang balisanon at hindi mapakali. Siguro mga 10 minuto rin ang lumipas bago magsabi sa Aiko na bumaba na kami. Nagtatakbo pa siya papunta sa pinto ng bahay. Pinabilisan pa niya ang pagbukas ko ng pinto. Pagbukas ko, mabilis siyang pumasok at minadali niya rin kami. Nang nasa kwarto na kami, ay saka lang siya nagkwento kung ano yung mga nakita niya. Kaya raw hindi niya kami pinapababa agad ng sasakyan noon ay dahil may nakita siyang naatayo sa harapan ng bahay namin. Yung matangkad na itim na taong nakita niya nang mamatayan kami ng makina. Kaya ganoon na lang daw yung takot niya na bumaba kami ng sasakyan. Hindi raw niya alam kung papaanong naroon yon. Hindi naman niya itong nakita sumunod sa amin. Sinabihan niya akong maglagay ng asin sa may bintana at pintuan. Pangontra lang sa kung sakaling may masamang espiritu o elementong gustong pumasok sa bahay. Dali-dali naman akong kumuha ng asin at sinunod yung sinabi niya. Kahit naman ako ay alam kong pangontra talaga ang rock salt. Yun ang ginagamit ng mga lolo't lola ko noong naatira pa sila sa baryo. Naatulog naman kami ng maayos pero si Aiko hikap ng hikap habang nag-aalmusal kami. Namamahay daw siya kaya hindi siya naatulog ng maayos. Yun ang sabi niya kina mama. Pero nung kami-kami na lang, kinuwento niya na maya't maya daw siyang nagigising dahil parang may nagigising daw sa kanya. Nang mapatingin daw siya sa may bintanang jealousy, may nakita siyang anino sa labas. Katulad nung nakita niya sa labas ng bahay namin. Kaya hindi raw siya nakatulog kahit alam niyang hindi naman yun makakapasok dahil sa mga pangontra. Hanggang ngayon, kahit marami ng taon ang nakalipas, kapag nakikita-kita kami ay may kwento pa rin siya. Pero hindi na katulad nung dati na nakakatakot. Nagawa na raw niya ng paraan para kahit papaano, hindi masyadong maging sensitive siya sa mga nakikita dahil nga bukas ang third eye niya. Paminsan-minsan nga lang ay may nakikita at nararamdaman pa rin siya pero hindi na katulad ng dati.